Mag-part 2 tayo ng diniscuss ko kahapon while we were in Tagaytay and Laguna. Refuse to settle, yan yung topic ko kahapon. So ngayon, di ba yun refuse to settle para mas makita tayo ng magandang bagay sa buhay natin. Kasi sometimes, kung akala natin yung present situation natin, it's okay. Masaya ka na doon, di ba? So kaya nagsisettle ka na. Kaya lang sayang, had you thought of something deeper, had you thought of something something new to do, na doon mo marirealize, meron pa pala mas magandang bagay na mangyari sa buhay ko. Like, when I finished my PhD, so na-promote tayo na as Dean of Academic Affairs. So sabi ko, ito na siguro yung peak ng aking career. Pero hindi pa pala. Had I settled then, hindi ko na-discover na kaya ko pala maging speaker, maging vlogger, maging coach, and entrepreneur. Diba? So, ganon. So, you just refuse to settle. And, stop saying you're okay. Okay? So, pero Doc D, okay na ako eh. Okay, sige, sundan natin yung, sinasabi mo. Kailan ba masasabi na okay ka na? Yan, diba? So, kailan ba ang buhay mo ay okay na? Alright? So, I have here 4 areas. 1, 2, 3, 4. 4 areas sa buhay natin na masasabi mong okay ka na. At sasabihin mo, pag tinanong ka, I'm okay. Di ba maraming gano'n na nagsasabi, okay na ako dito. Di ba? Pag inofera mo ng better things, okay na ako dito. Pero kailan nga ba okay ang okay? So, first, sa spiritual na buhay natin. That's the first aspect ng buhay natin. Okay ka ba spiritually? Yan. So, by that, I mean, okay ba yung relationship mo kay Lord? That, ako, ito personal ko po itong pananampalataya. So, I just want to share na pag namatay ba tayo, alam natin na makakasama natin ang Panginoon, di ba? So, huwag tayong mag-debate dito sa bagay na to, but that's my personal belief, okay? And, second, lumalakad ka ba ayon sa kalooban ng Panginoon, di ba? So, hindi ko naman sinasabi na hindi ka nagkakasala. Nagkakasala pa rin tayo. Di ba? Marami pa rin tayong mga kasalanan na nagagawa. Pero hindi na tayo doon nabubuhay sa kasalanan, di ba? So, okay ba ang buhay mo spiritually? Are you, nakita mo man lang ba yung Bible, di ba? Nakabasa ka man lang ng few verses, di ba? Kasi it's for all eh, di ba? So, yun yung una kong tanong sa'yo, okay ka ba, di ba, spiritually, right? So, yun yung first aspect ng buhay natin na, dahil lang po mag-post lang tayo, na kailangan natin masagot, alright? Second vlog natin, second video, yan, upload lang natin. Alright, so, yun yung una, okay ka ba spiritually, alright? Second na area ng buhay natin is relationship, okay ka ba? Paano mo nasabing you're okay family mo, isa sa miyembro hindi kayo nag-uusap, okay? So, or matagal ka nang hindi mo sila nakakausap, di ba? So, paano mo masasabi na you're okay, di ba? Na okay ka kung you're not talking to other people, di ba? Or to other relatives mo, okay ba yon, di ba? Masasabi mo bang okay kung hanggang ngayon, galit ka sa isang tao, dyan sa miyembro ng pamilya mo, okay? Sa kaibigan mo naman, matagal mo na silang isinumpa, may kaibigan ka, may classmate, di ka na nakamove on na nagagalit ka, di ba? So, yun yung masasabi mo, in terms of personal relationship, okay ka ba? Di ba? May nakapagpatawad ka na ba? Naayos mo ba yung dapat mong ayusin? Diba, minsan, we don't want to have hard discussion yung tough discussion. Yung discussing with your members of the family, yung mga bagay na mahirap desisyonan or mga bagay na you're confronting someone. So, dapat pinag-uusapan yun. At least, kung nasettle nyo yun sa family, diba, nasabi mo yung dapat, diba? So, I think, doon mo palang masasabi you're okay. You're okay with your family, then napoprovide mo yung needs nila. If you are the head of the family, ikaw ang nanay or tatay, the eldest, it's not your full responsibility, pero
in our culture. So, nagiging responsibilidad natin yun di ba? So, are you okay? Nakakapag-provide ka ba ng mga needs nila? Di ba? Kung ikaw yung tatay, sabihin mo, okay na ako, okay na ang buhay mo, okay na pero anak mo hindi nakapag-aral. Di ba? Okay na yung bahay nyo nga hindi mo mapaayos. Di ba? Okay ba yun? Sa mga nanay mo, pag tinawag, kumusta yung pamilya mo? Okay naman. Okay naman di nga kayo nakakapag-aralan, natuturuan, di ba? So, the bottom line is, you can only say you're okay with relationship with your family, personal family, relationship kung yun, sa family. Kung nagagawa natin yung basic role. Basic na nga lang, providing the needs, di ba? Showing love and care, di ba? Sa kaibigan mo, natatakbuhan ka ba nila? Ang dami mong pera, pero pagka nagkasakit yung isa, napadadala mo lang ba ay di na flowers prutas na lang, di ba? Or nakukumusta mo man lang ba? Masasabi mo bang you're okay then? Alright? Okay, third area ng buhay natin is finances. Okay ka ba? Okay lang ako, Dok G, okay lang kami. Okay ka ba? Meron ka pang mga utang na di nababayaran di ba? Pagka may emergency, nagkasakit yung isang membro ng pamilya nyo, may nabibigay ka ba? O kailangan mo pang mangutang sa kapitbahay, sa office mate mo, kailangan pang mag-loan, para lang may mapagpa-check up. So, pag gano'n, parang hindi tayo okay, di ba? Parang we're not yet okay. Di ba? Pag yung mga finances na, hindi mo ma-provide, di ba? Yung mga basic emergency funds, di ba? Basic investment, meron ka na ba? Paano mo sabing, I'm okay na, Doc. I'm okay na. Pag tinanong ka, meron ka na bang investment? Kahit isa lang. Di ba? Yung bang basic investment na meron tayo dapat kahit na isang life insurance lang. Di ba? Health insurance, lalo doon sa mga single, sabi niya, okay naman na ang buhay ko. Okay ka na ba? Pag matanda ka, nasaan ka na? Di ba? Pagka may edad tayo, nagpagamot ka, saan ka kukuha ang pampagamot mo? Diba? Yung health card, hindi mo iniintindi. Diba? So, ako, suggestion ko sa lahat. At least, meron tayong dalawang insurance. Isang Sun Life 3-in-1, life insurance, health insurance, pagka na-confine tayo, and investment. And meron tayong isang IMG Kaiser. So, yung mutual funds, meron na rin doon. Doon na ka na mag-invest. Meron na rin doon health insurance na pagpa-check up ka pagdating ng 50, 60. Diba? Are you okay? Kaya sinasabi ko sa mga OFW, sabi nila, Dok, masaya naman ako kasi napatapos ko yung mga pamangkin ko, mga anak ng pamangkin ko. Maganda naman yun. Kaya lang sarili mo, pag uwi mo dito ako sa Pilipinas, marami ako minsan pinapagalit ako OFW. Pag uwi nyo dito sa Pilipinas, anong gagawin mo? Okay ka ba? Diba? May tirahan ka ba? Dok, di ba titirahin naman siguro nila ako? Kaya lang may family kasi yun diba? Dok, di siguro naman bibigyan nila ako ng pangkain. Kaya lang nakakahiya din, diba? Ang tagal natin nagtrabaho, tapos wala man lang tayong tawag dito, pang bili ng gamot natin. I-text pa natin sila. Buti kung pansinin pa nila tayo. Diba? So, are you okay financially? Kailan masasabi okay financially? Nabayaran mo yung mga utang mo? Nakapag-start ka ng investment mo? May emergency funds ka? Diba? And kahit konti, kahit nga hindi marami, meron kang negosyo na maliit. Diba? May negosyo ka, tapos yun yung pang-retirement mo. Yung retirement mo, okay na ba? Diba? Nakita mo ba? Nakita mo ng future mo? Kapon, galing kami ng Tagaytay, Laguna. Salamat kay Tita V, sponsor. Sponsor niya yung tour namin. Ang tawag dito, from Laguna. From here, Bataan, hinatid kami. Pinromote ko lang po ang kanyang, mga gustong bumili, may gustong bumili po sa inyo ng lot sa Tagaytay Midlands, o kausapin mo lang po ako, 250 square meters for 5 million. Okay? So, lahat ng gusto mag-invest or magtayo na rest house po doon. So, pwede po. Napakaganda ng lugar. Okay, message mo lang ako, 0939-5254-311. Nag-usap kami, kahapon nag-uusap kami kasama ko yung mga friends ko. Sabi ko, yun, pag matanda na ako, ganito yung magiging scenario. So, kasama ko kasi yung sister ko, private nurse ko na rin siya.
So, ito yung magiging scenario pag matanda tayo. So, nakikita mo na yung future mo. So, pag tinignan mo kasi yung future mo, nakikita mo na yung mga needs. So, pag nakita ko, kailangan ko ng pambayad ng driver, nurse, private nurse, technical assistant, kasi I'll be still working, magbablog pa rin ako, at isang personal assistant. Apat ang babayaran ko monthly, at gusto ko bagong sasakyan ko, di ba? So, tingnan mo yung future mo, para makita mo, bago mo sabihin na, you're okay. You're okay. Alam niyo, wala akong side jobs, wala akong side business as a principal. Nabulag ako nung pagkakaroon ko ng position na sabi ko, I'm okay. Pero hindi pala, kasi ang dami pa rin lugar na hindi napupuntahan din. Dahil wala pa rin akong business, wala akong negosyo. Future ko, di ko malaw kung kaya ko magpagamot pagdating ng araw, di ba? Pag-retire na ako, kasi ngayon naman meron kami health card sa office eh. So, tingnan mo yung future mo para ma-conceptualize mo, ma-realize mo, ito pala yung future ko. So, kailangan ito pala yung meron ako, di ba? Tingnan natin, alright? So, bago mo sabihin you're okay financially. Career, are you okay? Okay ka na ba sa career mo? Okay ka na ba na ikaw yung inutusan lagi? Salip na ikaw ang boss. Di ba? Okay na ba sa iyo yung katayuan mo ngayon na lagi ka na lang pinapagalitan? Di ba? Salip na ikaw yung nagagalit sa mga empleyado. Di ba? So, okay ka na ba? Alam niyo, nagkakaroon ako ng vision. Na one day, I'm giving myself a couple of years as a full-time principal. Then, magpubless tayo sa mga businesses natin. Kaya nilalatag ko na sila ngayon, unti-unti. Na I'm dreaming of one company. Hindi lang one. At least 3 companies na may mga empleyado ako. At least mga 50 per company. Then, just running that. So, I'm dreaming of that. Okay? So, kaya sasabihin ko ngayon, hindi pa ako okay. So, maraming nang nag-PPM sa akin, pag nagko-coach ako, parang naiinggit na sila. Naiinggit yung banal na pagkainggit. Yung buti ka pa, Dok, okay ka na financially, okay na. Pero meron pa rin akong gusto eh. Sabi ko sa kanila, well, in terms of, having my basic needs, more than the basic needs, I'm okay. I'm okay. But in terms of career, gusto ko na marami pa akong matrain. Gusto kong madami pa akong ma-coach, matrain na tao on how to have their own business, e-commerce business. By the way, launching ko ng e-commerce business, April 27. So, meron na tayong mga nagpapa-advertise sa ating website, okay, sa ating new business. At kung meron kang negosyo, gusto mo magpa-advertise sa akin, yan, message mo lang ako, avail of my special promo, okay? So, yan, yung ibang nagpa-advertise sa atin, sa ating YouTube ba lang, nagkaroon na sila ng at least 40%, 20 to 40% increase ng sales. So, message mo lang ako para mapag-usapan natin how to advertise your business. And, naisip ko siya ngayon eh. Announce ko na po. Sa June po ay aking birthday month. Alright, so June exploration ang gagawin natin. So gusto kong birthday ko, 1 month akong gagala. So parang kahapon, nagpunta ako ng Tagaytay, Laguna. So, mag-usap po tayo, mga gustong punta akong negosyo nyo dyan. I-coach ko kayo. Kung nasa Davao kayo, Cagayan, Camiguin, Cebu, kung saan kayong bahagi ng Pilipinas or kahit sa ibang bansa. So, message nyo ako, pag-usapan natin. Basta madala nyo lang ako dyan that nag-usap tayo ng fee, very minimal na lang. Madala nyo ako sa lugar na gusto kong puntahan, okay? So, may coaching na kayo, i-vlog ko pa yung business nyo. Kung wala kayong business, i-coach ko po kayo, pati pamilya nyo. Kung gusto nyo magkaroon tayo ng small group seminar, gagawin natin. So, June exploration, aking birthday. Alright? So, see you mga delivers. Message nyo ako ngayon na. Pati sa aking FB page, Dr. Gigi Dizonga. Alright, so going back to career. So, yung career natin, hanggat hindi mo pa, kung meron ka nararamdaman na gusto mong gawin, you just do it. Doon pa lang masasabi sa sarili mo na, I'm okay with that. I'm okay na. Okay na ako kung, tingin mo, halimbawa ngayon, department head ka, nagagawa mo yung gusto mo, and you feel like, okay ka na dyan, nakakapag-motivate ka ng tao, financially rewarding naman siya, then meron mga side job. So, that's okay. Doon mo sasabihin na okay ka na. Basta gusto mo yung ginagawa mo. Hindi ko naman sinasabi na mula sa spiritual, relationship, finances, career, wala tayong kasiyahan. Wala, hindi naman. Darating din ang point na sabihin mo, okay ka na. Di ba? Okay ka na. So, pag nasabi mo, just make sure na okay ka na talaga. That's just my reminder. Para wala tayong ma-miss na opportunity. And in the end, di natin masasabi sarili natin, sabihin, sana
nag-abroad ako. Sana nagnegosyo ako. Sana nag-aral pa ako. Sana tinapos ko yung thesis ko. Sana nagpunta ako sa ganun lugar. So, para wala tayo sa what if? What if I did it? What if? Diba? So, yung mga, mga regrets natin sa buhay. So, para wala niyan, mag-evaluate ka ngayong umaga, ngayong gabi, kung ano mo ko pinapanood, tingnan mo yung spiritual life mo, career, finances, relationship, kung okay ka na talaga. Kung hindi, do something. At kung hindi mo lang paano sisimulan, message mo ko, I can be your wealth coach and success coach. Yan. 0939-5254311. Pwede tayong online coaching o personal, lalo sa mga pauwing OFW. By the way, this April 27 din bago tayo mag-end, nasa Robinsons, Pampanga tayo. First day ng training natin ng yung mga gusto maging speaker o gusto mong maging coach. Okay, so message mo lang ako. And May 4, nasa Manila tayo. Lahat ng mga nasa Manila na delivers natin, message nyo lang ako. Meron akong pupuntahan doon, OFW, kauwi niya lang. And isa pang business, iba-vlog natin, okay? So, meron pa akong slots, siguro, mga 2 slots pa. So, ayan, message nyo lang ako. Alright, so, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin para sama-sama tayong mabago at tumulad na ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, yeah? Let's go, let's go!